What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong mga nagbabagang balita. Kaya man sabihin mga kababayan, pero itong si Bongit hindi inimbitahan ng American President na si Trump mga kababayan. Paano ba naman kasi lahat ng mga lider sa buong mundo inimbita ng US President na si Trump. Pero itong si Bongit di umano hindi invited mga kababayan, hindi nakatanggap ng imbitasyon galing sa US President. Naku naman po. Natotoo ba ang bali-balita na kaya hindi inimbita itong si Marcos Jr. di umano dahil sa pinakiusapan siya ng iba't ibang leader itong si Trump na huwag anyayahan ang anak ng Marcos Sr. na si Bonget. At ang dahilan di umano para maiwasan ang on the spot na pangungutang na maaring gawin ng ating presidente. Grabe naman yan kung totoo. At kung iisiping mabuti mga kababayan, nakakahiya yun, no? Nakilala ang ating presidente sa pangungutang ng mga iba't ibang lider ng karatig bansa di umano. Grabing kalala naman yan. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, na fact check pa nga no itong sinatamba Liza Bonget sapagkat nagsisinungaling pa ang mga ito na siyang ating mapapanood dito sa video na ito. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Lahat ng kabulastugan, lahat ng pagdidisrespect, lahat ng hindi karunungan ng nakaupong kongresong ito, be that in Senate or sa Congress Marlon, lahat ng kahalayan na meron sila sa bansang Pilipinas, nagre-reflect hindi lang sa mga sarili nila Nagre-reflect ito sa Pangulong nakaupo. Diba? Tama ka. Tama. Lahat ng pambababoy na ginagawa nila ngayon, pambababoy sa itinatadhana ng batas, pambababoy sa karapatan ng bawat mamayang Pilipino na hindi nila kinikilala dahil ang tilingtingan nila sarili nila, entitled sila at sila lamang ang batas. They are above the law. Yun ang pakiwaring ang reflection nito, actually pa, hindi lang reflection nito sa Malacanang kay Marcos Jr., kundi ang reflection mismo nito doon sa Speaker of the House na si Martin Romualdez. And sad to say, no, itong dalawang taong to, or baka nga tatlo pa sila o apat silang personalidad dyan na nagtitimon ng bansa ngayon, ang reflection nito hindi lang sa mga pagkatao nila Yung reflection ng bansa and to the international stage, Marlon, nagmukha na tayong katawa-tawa. Diba? Alam mo pa, maraming mga international community ang nakaantabay sa kaganapan sa Pilipinas. And sa inaugural ni President Trump, nabalitaan mo ba na hindi imbitado ang isang Marcos Jr.? Pero Marlon unang sinabi kasi yan ng ambassador of the Philippines to the United States, no, na unfortunately, no other leaders of different countries are invited. Head of the state. Kundi lang, mga diplomatic missions lang. Mga ambassadors. Ambassadors lang. And that would include himself. However, lumabas ang mga iba-ibang imbitasyon ng iba-ibang mga leaders ng bansa na sila nga ay imbitado. Labanan ng fake news, nagkaroon ng ganyang diba? So, na-fact-check sila ngayon. Na-fact-check ngayon ang isang Babe Romualdez na nagsisinungaling. Can you imagine, Marlon? Grabe. Someone like you who represent a country would lie in our face and tell us na ganito ganyan, 'di ba? And then, 'di ba? Parang wala na bang diri sa sarili mo o konsensya mo na parang anytime pwede kang i-fact check? Abangan natin. Baka mamaya yung mga darating na head of state ng iba't ibang bansa at wala si Marcos Jr., sabihin ng palasyo ng Malacanang na puro AI yun. Hindi totoo yun ngayon, di ba? AI yun. Para lang talagang para ma-justify yung kasinungalingan nila. Actually, O baka magdahilan sila, Sir Marlon, Miss Pam, na pwedeng sabihin na nagkasakit ito kaya hindi umattend o kaya naman may ginagawang iba pero ang katotohanan doon hindi naman talaga imbitado. Alam nyo naman ang galawan ng mga yan, mga sinungaling. Maawa tayo sa ganyan. Because Marlon ang pinakabasihan mo na lang na bakit naman hindi iimbitahan ng isang Marcos Jr. na presidente ng bansang ito when the maisog New York head, Attorney Nedo Valera, got an invitation. He got an invitation representing the Filipino communities of I don't know where New York siguro. But he got invited. Hindi ko namin minamalit ang posisyon ninyo or kung ano man po ang estado ninyo sa kung nasaan kayo ngayon. However, gusto lang po kasi natin maglabas ng mga factual na mga datos na may imbitasyon sa mga ibang tao. Bakit ikaw naman, why would you be different and have that excuse specifically na hindi kasi imbitado yung maraming blah blah blah.
Sinungaling kayo. Naiintindihan mo yung ibang head of state kung hindi sila imbitado eh. Oo. Kasi hindi ganun katindi yung pagsisipsip at pagiging tuta nila sa gobyernong Amerikano. Samantalang ang Pilipinas, alam natin na kabila ang nilagay nilang EDCA sites. So, in return, so kahit man lang simpleng imbitasyon, walang natanggap ang isang Marcos Jr. na kulang na lang himurin ang puwet ni Uncle Sam. Marlon, iba rin yung inimbita ka at you had to, unfortunately, humbly decline. Di ba? Yung Correct. inimbitahan kita, pero parang sorry. nandito kasi yung anak ko ngayon, kailangan namin ng quality time, paalis na sa susunod na linggo. May reason ka. Yes. Pero yung agad-agad mong sinabi na hindi imbitado ang maraming head of other countries, that makes you what? Sinungaling. Diba sinungaling? At sa lahat ng pagnanakaw na ginawa dito sa budget na recently ipinirmahan, mapapatunayan natin na kapatid ng sinungaling ang magnanakaw. Diba? Ano mo ba si Romualdez? Pinsan Pinsan niya, no? Oo, Yung pinsan babe sila ni Romualdez, pinsan diba? sila niya. Yun lang, parang tapos dyan pa ang nakakatakot kasi simple things like that na you can easily tell na in an honest manner, pinasinungalingan mo pa, di ba? Hindi mo pa sinabi kung ano ang totohanan. Ano na lang na sana kinraft ng mabuti ng comms team mo na nagpalabas na lang kayo na kami ay nakatanggap ng imbitasyon pero kami ay humbly magde-decline dahil sa mga panahong ito ang budget ng gobyerno ay walang budget for travels, blah blah blah. Sana ganun man lang. Pero yung outright sabihin mo, hindi ko kasi inimbitahan, ako lang as a diplomatic representative of the country. Okay yung mag-ipaming, ganun. Paano ba naman kasi Miss Pam, ang gusto nila maging mabango sa lahat ng oras. Hindi nila alam, the more na nagsisinungaling sila sa taong bayan, the more na umaalingasaw ang kanilang baho, no? Okay yung ganung okay yung hindi inimbitahan at ako lang ang inimbitahan. Pero para magsinungaling ka pa, sabihin mo na lahat ng head of state ay hindi imbitado. Ayun nga, ngayon, hindi diba? na fact check ka ngayon, Na-fact check ka ngayon. And ano ba to? Yung ano ba naman pwede mo naman sabihin na nire-respeto natin Oo. kung sino man yung gustong imbitahin Oo. ng isang Pangulong Trump, pero ano man ang suporta ay ibinibigay, ine-extend ng pamahalaang Pilipinas sa kanyang administrasyon. Sa nalalapit. Mga ganong mensahe lang eh. Ewan ko, Marlon. Kailangan mo pa magsinungaling, di Ewan ba? ko ba? Marlon kasi, nung tayo ang gumahawak ng comms niya, nung election, di ba? Alam nating maraming maibabato na mga issues na hindi pa talaga napapatunayan. Yes. Because even the principal himself then, candidate Marcos Jr., wala siyang inilalatag naman na itong kasong ito, hindi totoo to. Wala naman talagang ganun. At hindi niya tayo inupuan. At hindi naman talaga tayo nipuan. Ang ginawa lang natin, hindi tayo nagsinungaling, but instead, ang ginawa natin is, we handled the issues properly in a manner na may issue, yung issue yun, para matabunan, ito ang plataforma ko. Yung ganun sana. Pero sa mga nangyayaring ito, sa paligid ng Marcos Jr. na Pangulo ng bansang ito, unfortunately, no? Yung ang dami-daming issues, pero walang proyektong maganda to cover those issues. Kaya wala silang magamit ngayon na mga panakal na tinatawag natin, no? Ewan ko ba? Kasi parang ang walang ginagawa natuto. nila, kabi-kabila na budget ng ahensya ng pamahalaan na kinukuha nila, kinukulimbat at sinisip-sip na parang alam to, parang mga vampira na makakita lang ng dugo, talagang Oo, grabe. sisip-sipin nila, uy, pera yun sa lapi ng bayan yun, makuha na nga, magamit na nga. Pero Marlon, hindi kasi biro ang halaga ng budget sa taon na to eh. Sobra, pamina, sobra. Unang-una, uutang ka ulit. Tapos walang mga proyekto, walang mga infrastruktura, walang mga investment na pumapasok para sabihin mo na may pambayad ka sa uutangin mo. Wala ka nang nakikitang bagong programa, bagong project. Ang masaklap, yung ginagastosan ng multi-bilyong piso na pondo, na pera ng taong bayan, ay hindi nila na-audit ng maayos, hindi nila na-liquidate ng maayos, at walang napapanagot kung bakit sa kabila ng katotohanan na gumagastos tayo ng multi-billion project, particular to sa flood control, wala tayong nakikita napanagot ng gobyernong ito. Wala tayong nakikita kahit man lang pinagalitan, kahit man lang sinermonan. Wala, as in wala. Yun. Pero tingnan natin, si Alejandro Vergel ang sinasabi, manifesting na sana magkaroon na si Pam ng BF sa Wow. 2025. Yun. Hindi naman ho ako nawalan ng BF. Mga best friends pa nga eh. So dadalhin natin sila at bubuhatin muli na maging parte ng buhay ko sa 2025. So talaga sa dami na nagko-comment, Pamela, yung message pa ni ang nabasa Oo mo. nga eh, kasi parang, sige sagutin Ni natin. Sir Alejandro Vergel. Oo. Ay, Si Nor Shiba watching from Kuwait. Hello, May sa mga taga-Toronto kanina, taga-Kuwait. may nakita ako. Si Miss Alma Yulos, sa Macau, Kapala. Ay, hindi. Sino yung ka-message niya?
Si Miss Alma nasa Hong Kong, di ba? O, sila Marlon nagchichikahan dyan sa, Yes ano, po. sa comment section. Si Kai Morgan. Maraming salamat kay Josephine Pabua. May nagpakuli rin kanina pa. Si Ma'am Mensan, maraming salamat din po. May kaibigan tayong uuwi dahil gusto lamang, I believe, maka-join ng INC rally, ha? Kapag hindi ka nagparamdam sa amin, kami magpaparamdam sa iyo. Message yun si ano to, no? Si Boss J. Si Boss J. Boss J, baka naman. And speaking of INC rally, mukhang nakakasana, Marlon. systems ko, no? Well, ang maganda dito, Pam, nababalitaan ko, ultimo yung mga portalet, inaarap. Kung ilang portalet ang okay. strategic yung lugar. Ganon kaayos at sistematiko. Yun ang sinasabi ko, ang basis kasi ng organisadong mga paglilipo na ganyan, magpo-provide ng portalet. Yes. Because that is your basic consideration of the need of one person, Marlon. Di ba? Hindi natin kasi maiiwasan nature will call na maihi ka. Hindi mo rin naman... Tulad mo, mayat maya. Mayat maya, nagtataray. Kaway-kaway po. Hindi, di ba? At ayaw mo naman, bilang ikaw ay simbahang organisado, gagawin mo na lang yung business mo somewhere, kasi mabababoy naman ang okasyon, mabababoy din ang paligid. At ang kagaya yan ng SMNI, Marlon, di ba? Not SMNI, sorry, KOJC. Very organized. Tapos, pagkatapos ng event, minutes after, napakalinis. And they make sure to take an aerial shot nung linis na ginawa nila. Yes. So, kamusta kaya ang KOJC? Oo, kasabay din ba? Happy New Year po sa mga Happy New Year sa mga kaibigan kapatid natin sa KOJC. KOJC, SMNI, MJ, MJ, Kuya, Happy New Year. Sila Sasali rin kaya sila ng dito sa pagtitipon na gagawin ng INC. And I believe, Pam, iba't ibang organisasyon na rin ang nagpahayag ng kanilang suporta at plano na makilahok sa INC rally. May tanong ako sa iyo. How will, ibalik lang natin saglit kay President Trump, no? How will his presidency this time around, the second time around, and we believe he will make it sweeter the second time around, change the landscape of Philippine politics? Especially meron tayong fast approaching 2025 election, Marlon. And especially how Marcos Jr. made extreme moves to make his relationship with Biden tight. Yeah. Political landscape, maraming pagbabago ang mangyayari pa. And bago pala yung INC rally, meron translasyon ng January 9. Ito yung sa pista ng Poong Nazareno. Oo, kaya po. So, magiging to. I believe na mababalita to sa iba't ibang panig ng mundo. Mababalita na ang isa sa pinakamalaki at nire-respetong organisasyon / relihiyon ay maglulunsad ng kanilang pagtitipon para lamang ipahayag ang pagtutol sa planong impeachment kay Vice President Sara Duterte. Na sana hindi lang doon pumaloob yung issue sa pagtitipong yun, kundi mapag-usapan din sa pagtitipong doon nagaganapin yung issue naman ng graft and corruption, issue ng paglaganap na naman ng krimen, pagbabalik ng ipinagbabawal na G sa kalsada, at issue ng matinding kahirapan at pagutuman. Pero ganun din From what I gather, mukhang kahit nagbito pa rin, wala pa rin Marami pa rin ang program na magagamit sa politika. Exactly. Yan ang problema. And still, marami pa rin room for corruption. Definitely. So how do we protect our budget? Yung pera ng bayan, Attorney Sal? Revolutionary government. And what's your take, Attorney Sal, na tila yung attitude, yung perception ng mga Pilipino na parang okay na lang? Hindi, akala mo lang yun okay na lang. Sa ngayon. Pero pag nag-umpisang... May naririnig-rinig ka ba, Attorney Sal? Tandaan nyo ito sinabi ko rin ito kay dating Presidente Duterte. Pag ikaw yung lumabas sa kalsada, si Inday Sara, kahit kayong dalawa lang, maniwala kayo, ang tao lalabas. Iyan ang inaantay. Di ba, galing ako sa Japan, Amerika, sa Hong Kong. Pulso ng mga Lahat Pilipino. ng mga yun ang sinasabi nila. Naghihintay lang po kami. Talaga? Waiting, just waiting. Ano masasabi mo, Attorney Sal, na sa kabila naman ng mga Kaya kapag ang Duterte na nagsalita na talagang binigyang go signal na taong bayan, panigurado talagang magwawala na ang lahat. Anong take nyo doon mga kababayan? Na once na napuno itong si VP Sara o ang dating Pangulong Tatay Digong, yun din ang panahon ng ikababagsak ng bangag admin. Paki-comment nga yung opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan. Dahil kung ako ang tatanungin, walang duda mga kababayan na ikababagsak nila Tambaliza Bonget ang pagpapatalsik sa pwesto ng isang Sara Duterte. Nawagan na ibalik ang kinaltas na pondo ng PhilHealth. Nanatili pa rin yung zero, yung subsidy. Ang kanilang paliwanag, marami daw surplus.
Yan ang kanilang paliwanag. Pero kung ako naman, may surplus yan kung hindi, lagyan mo pa para mas maraming benepisyo. Yan ang punto de vista. Kung maraming surplus, bakit yung mga kababayan natin na humihingi ng tulong sa PhilHealth, hindi naman umaabot sa zero? Dapat kasi kung may surplus, kung mag-a-apply ka ng ano sa PhilHealth, may certain amount lang na binabawas sa PhilHealth. If they have the surplus, and then marginalize yung humihingi ng tulong, magkasakit ka ng open heart surgery, pili na babayaran mo attorney's health kahit sa public hospital. And then, magkano lang ibibigay ng PhilHealth to? Just a little fraction lang doon sa millions na kailangan mo bayaran attorney's health. Kung may surplus sila, di bayaran na nila lahat yung kung hindi capable yung Pilipino na magbayad. Dapat gano'n. Kaya dapat nga yung Correct. subsidize ulit, maglagay ng subsidy. Ang hirap magkasakit ngayon, Attorney Sal, kasi kung may konting ipon ka, limas lahat. Kung meron ka mga properties, mabibenta mo talaga o masasala mo talaga. And yun ang sentiments ng mga kababayan natin. May surplus naman pala, hindi rin naman nararamdaman ng mga kababayan natin. Yan ang hindi ko rin maintindihan. Kaya, I wonder kung may imbitahan natin yan si Presidente, Ledesma. Imbitahan nga natin minsan dito. For discussion. Oo. We will give him an invitation. Samantala, nanatili pa rin ang pondo ng ayuda sa Kapos Antita Program o yung AKAP, kaugnay ang hihigpitan ang paggamit nito ng DSWD, DOLE at NEDA. Dole at NEDA. Hihigpitan? Yung AKAP. Hindi ba yun nga ginagamit nila sa politika? Maniwala ka nung pitan. Marami yan Luluwagan ka mo. May AIX, may AKAP, all forms ng ayuda at yung isa may tupad pa. No? And since malapit na ang halalan, di ba pinayagan ng COMELEC yung pagbibigay pa rin ng ayuda. Oo nga. Kahit election. Maniwala. Kaya sigurado, yun naman ang iyon ang makapangyarihang Correct. sandata ng mga kandidato para sila may luklok na mali sa kapangyarihan. Pinas. Ayos talagang magulo. Magulo tayo Pero, sa totoo lang, spiritual lang kailangan. Pag hindi spiritual, kung puro physical, wala mangyayari. They need someone like Pastor Yes. to spiritually overhaul this country, Attorney We Sal. need a spiritual government. So with that, Attorney Sal, pakinggan naman natin ang New Year's message ni Vice President Sara Duterte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umaayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo, ako ay nakikiisa sa inyong maligayang pagsalubong ng bagong taon. Ang taong 2024 ay sumubok sa ating katatagan at humulma sa atin bilang isang sambayanang naninindigan para sa katarungan at paunlaran. Ngayong 2025, sama-sama nating harapin ang iba't ibang hamon na magpapatibay sa atin bilang isang bansang patuloy na nananalig sa Diyos at nagtutulungan para sa ikauunlad at ikabubuti ng ating pamilya. Sa ating pagsalubong sa bagong taon, ako ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagmamahal sa bayan na ipinamalas ninyo sa inyong pagsusumikap, pagtitiis at pagtsatsagang magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Magpabilin ako nga nahiusa kaninyo sa inyong mga pangandoy alang sa kauswagan ug kalinaw. Atong atubangon ang bagong tuig uban ang paglaom nga ang tanan natong mga kalisod ug mga paningkamot sa ngadtong-adtong makahatag og positibong kausaban. Ang lahat ay para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Happy New Year sa inyong lahat. Syukran. Ayun, Happy New Year daw. Happy New Year. Wherever you are. Wherever you are, Happy New Year sa lahat ng mga Pilipino, wherever, ating mga kababayan. Kaugnay naman, Attorney Sal, sa survey. Usaping survey ulit, Attorney Sal, bahagyang bumaba ang net trust rating sina Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte sa isang commission survey ng Social Station, so SWS, mula noong December 12 hanggang 18 ng 2024 na may 2,160 adults responded. Nasa 52% ang may malaking tiwala kay Duterte, 17% ang undecided, at 29% ang maliit ang tiwala sa kanya na nagbibigay ng 23% net trust rating sa pangalawang Pangulo. Sa tingin mo, Attorney Sal, epekto na ba ito sa mga isinapang impeachment complaint laban kay VP Sara? Hindi lang, yung nga dati pa yan, naghabol-habol na lang. Pareho sila bumabagsak. Pero, ayaw natin kasi commission yung mga bagong development, biglang mababago yan. Lalo na ngayon itong, may bagong court impeachment complaint. Saan naman galing to? Ewan ko. Meron, hindi ba? Nababasa ko Forthcoming daw, forthcoming.
Baka religious groups. Ito sa last eh. Yung third. Another na. Yung pangapat. Ano I'm naman not yun? sure with the fourth one. Well, Attorney Sal, mapa-fourth, mapa-fifth. We expect the worst, Attorney Sal, sa mga gusto ko maghain ng impeachment complaint. But, Attorney Sal, may time pa ba tayo? Kasi wala na, di ba? Nagtapos na yung nag-break na and election season na. Ano na mangyayari? What's next, Attorney Sal? Actually, yung mga nag-file yan, after whether there's time or not. Kasi the mere fact of filing, siniraan mo na eh. Yun actually, kaya doon sa article ko, di ba? Propaganda talaga yan, black propaganda sa kanya. Dahil pinailang ka, ibig sabihin, hindi ka karapat-dapat. Kaya ka pinatatanggal. Yun ang mensahe doon. At sa survey pa rin ng SWS Attorney Sal, nasa 70% ng mga Pilipino ang nanatiling positibo para sa 2025. Mas mababa nga lang ito kumpara sa 96% na naitala noong 2023. At ito na rin ang muling pagkakataon na mababa ang resulta mula sa 89% noong taong 2009. Ano nakikita mo, Attorney Sal, sa pagbaba ng kumpiyansa ng ating mga kabayan na magiging ngayon 2025 at ano ang mga dapat gawin ng pamahalaan? Pero hanga ako doon sa 90%, totoo ba yan? Sabi ng survey. Parang iba yung pag nakakausap mo tayo, iba naman ang sinasabi. So, kinasyon mo ngayon yung survey. Kayo mga kababayan na nanonood, are you still hopeful for the year 2025? Positibo ba yung outlook ninyo? Opo naman, kung sa sarili lang, no? Para sa sarili, para sa pamilya, para sa future, no? Positive outlook po tayo. Pero kung ang tatanungin, kung may pag-asa ba ang mga ordinaryong mamamayan dito sa gobyerno, negative tayo doon. Basta nandyan ang mga magnanakaw, no? Ang mga bangag, walang mangyayari sa ating bansa. Pero kung mapaalis ito sa madaling panahon at tamang oras, baka mag-iba ang perspective ng nakararami pagdating sa gobyerno. Pero sa bagay, pag sinabi mong hope, edi... Talaga namang hopeful yung mga Pilipino. Hopeful talaga. Kahit na this situation is hopeful, they're still hopeful. Well, lahat naman tayo hopeful, Attorney Sal, ano? And we still, pinapailan natin yung positivity natin, pero Attorney Sal, marami sa mga kabayan natin na sumisigil ng hustisya. Pero teka naman, natatawa ako na bigla ako may naalala. Ano yun? Meron nag-viral na kanta. 12 million views. Ano kanta yun? Sabi ko, 12 million views ha? Tinalo yung aking sanay wala lang was 2.3. Kasi hindi interesado ako pinakinggan ko. Alam niyo ba, sabi yung nag-a-announce, 12 million views. Itong kantang ito, pakinggan natin. Ang alam mong kanta ngayong Pasko, yung utang mo. Bayaran mo na. Ang ganda yung lyrics. Talagang ako magbabayaran nga ito. Usapang utang pala. Utang talaga. Kahit na anong tago mo, basta naalala ko, malaki magbayad ka na ng utang mo. Kaya naman pala nag-viral, Attorney Sal. Pero maganda, pakinggan mo. Maganda ang lyrics, maganda yung music. Sa lahat po na may utang, magbayad na kayo para maging hopeful din. Oo. Na Kasi, may mga utang ng mga politiko. Malaking utang ninyo sa taong bayan. Pag kayo siningil, nako. Ibang usapan yan. Samantala, Attorney Sal, kasabay ng salubong sa bagong taon, ang dagdag singil sa tubig. Effective ito yesterday, January 1. Tataas ng nasa higit 10 piso ang singil na Maynilad sa mga kumukonsumo ng less than 10 cubic meters na nasa low-income lifeline customers. Habang nasa 20 piso ang dagdag bayarin ng mga regular residential customers, habang ang Manila Water naman ay nasa 2.87 pesos ang dagdag sa mga low-income lifeline customers at 24.68 pesos sa mga regular residential na kumukonsumo ng 10 cubic meter kada buwan. Attorney Sal, Happy New Year sa mga bagong Kawawa taas naman, na 10 piso na naman. Ay. Paano sila magiging hopeful niyan? Pagpasok ng bagong taon, 10 piso na dinagdag. At yung quality of life naman, pangalawa naman daw ang Manila sa top 10 cities sa buong mundo na may mababang quality of life index sa pagtatapos ng taon 2024. Ayon sa Serbian online platform na Numbeo, sa ulat ay nasa 16.2 lang ang quality of life index ng Manila. Naunguna naman sa lista ng Lagos, Nigeria na may 15.9, pangatlo ang Tehran, Iran na may 61.4, Dhaka, Bangladesh na may 64.6 at panglima ang Ho Chi Minh City ng Vietnam na may 72.6. Ibig sabihin sa mababang quality of life index ay ang kawalan ng sapat na housing, public transit at professionals na nagresulta ng brain drain sa ibang bansa. Ang pagkakaroon din ng mataas na crime rates ay isang factor dito sa naging sanhi ng kawalan ng kakayahang makapanghikayat ng quality. Nasa administrasyon yan. Kung matino ang administrasyon, magiging maganda ang life index ng nakararami, no? Bawat bayan sa loob ng bansa. Pero kung bangag, magiging bangag talaga ang life index ng bansang Pilipinas. Mantakin nyo yun. Napasok sa top 10. At pangalawa
dalawa pang pinakamababa sa lahat ng pinakamababa. Grabe. kwalipikadong investors. Sa kabilang banda, mula sa 263 na mga lungsod sa buong mundo, nakasali sa listahan, pinaka-ideal o may pinakamataas na Quality of Life Index ang The Hague, Netherlands, na may 229. Top 10, akala mo kung parang sikat, ano, yung pala, low quality. Mataas na yung quality of life sa The Hague. Pero mo 62%. Tataka nga ako, bakit 62? Baka doon pa tayo sa pinakamababa. Mas mababa pa, no? Kailan kaya ano na survey? Baka mamaya ngayon, mas mababa pa.